Magandang buhay po sa lahat at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko sa inyo on how to solve for angle x in the given figure. For example, ito yung ating first figure. We have this triangle and one angle is 50 degrees, another angle here is 60 degrees. At meron tayong angle outside the triangle which is x. So how to calculate this angle x on that figure? Another triangle is this one. So meron tayong exterior angle here. The measurement is 95. At sa loob ng triangle ay may 50 degrees at may angle x. So paano rin po i-calculate yung angle x na yan? And for the third figure, we have this triangle. Okay, dalawang angles given dito sa loob ng triangle, 45 and 45 degrees. At yung ating exterior angle, binomial po yung kanyang angle, which is 8x plus 10. So, paano rin po kaya i-calculate yung value ng x dito sa ating figure? So, lahat po yan ay makakalculate applying the exterior angle theorem. Okay, so let's start. Find the measure of angle x in the given figure. Okay, ito po yung ating number one question. Okay, number one figure. So, paano po natin kaya i-calculate yung angle x outside this triangle? So, dalawang measures yung given, 50 degrees and 60 degrees. Okay, so paano po i-calculate? Makakalculate po yan using this exterior angle theorem. So, ano po yung theorem na yan? Ito po yung kanyang theorem. The exterior angle of a triangle is equal to the sum of the measures of the two remote interior angles. So ano po ang ibig sabihin ng theorem ng exterior angle? So kapag nag-extend po tayo ng line dito, sa ito halimbawa ito yung third side at nag-extend po tayo ng line, makakagawa po tayo ng angle outside. Okay? Lagyan ko po ng mark. Outside the triangle. So ang tawag po dito ay exterior angle. Okay. At meron din pong nabanggit dito, remote interior angles. Okay, pag sinabi nating remote interior angles, mula po dito sa exterior angle na nasa labas, ang remote po niya ay yung dalawang nandito sa loob ng triangles. Okay, so yung kanyang katabi ditong angle, hindi yan kasama sa remote interior angles. So dalawa lang po yan. Ito lang pong dalawang ito. Okay, so meron pong formula ang exterior angle theorem. Ito nga po, para makalculate po yung angle outside. Okay, the triangle. Okay, so paano po yan? Since yung x po ay exterior angle, so ang gagawin lang po natin ay nakalagay dito sa theorem, the exterior angle of a triangle is equal to the sum of the measures of the two remote interior angles. So pag sinabing sum, ay we are going to add. So para makuha daw itong exterior angle na ito na nasa labas, i-add lang daw natin yung dalawang remote interior angles. So ito yung dalawa ang remote interior, hindi po kasama ito. Ano po? So i-add lang po natin ito. So lagyan ko po ng marks, okay? I-add lang po natin 'yan. Kaya makakagawa po tayo ng formula, exterior angle x, ito po, is equal to the sum of the two remote angles. Okay, ito po yung dalawang remote angles we are going to add. So, kaya nakalagay dito 50 degrees plus 60 degrees. Okay, so you just add. Ito lang po ay x is equal to 50 plus 60 is 110. So, therefore, ang measurement ng angle x is 110. Okay? So, 50 plus 60, 110. Ito po yung measure ng angle nandito sa labas. Okay, so how about this number 2 example? Ito po yung ating figure, okay? So ito naman po yung ating triangle. So we have dalawang remote interior angles, angle X and this is angle. The measurement of the angle is 50 degrees. At given naman po ngayon yung exterior angle natin which is 95 degrees in measurement. The question here is, paano natin isosolve yung angle X? At yung angle X ay isa sa ating remote interior angle. So again, mula po dito sa ating formula, yung exterior angle daw, ito yung exterior angle natin, 95, ay i-equal natin sa sum ng two remote interior angles. So ito yung dalawang remote interior angles. Again, i-add natin itong dalawa. So x plus 50. Okay? So yan po yan. Okay, so 95 exterior angle, i-equal natin sa sum ng
dalawang remote interior angle. So, x plus 50. So, ang hinahanap natin ay x. We're going to remove 50 here. Lipat natin sa kabila para x lang matitira dito sa right side. So, since ito po ay plus 50, to remove at ilipat sa kabila, magmaminus po tayo ng 50. Siyempre, nag-minus ka ng 50 dito sa right ng equal sign, mag-minus ka rin ng 50 dito sa left ng equal sign. Okay? So, if you're going to simplify, here, positive 50 and then negative 50 kapag yan po ay pinagsama natin, magiging 0 po ito. Okay? So, ito po ay magiging 0. So, ang matitira po dito ay yung x sa right ng equal sign. Okay? So, sa left naman, 95 minus 50 is equal to 45. So, therefore, ang measurement ng angle x dito ay 45. So, sulat ko po at i-check natin kung tama. Ito daw po ay 45 yan, degrees. So, tingnan natin yung theorem kung tama. I-add natin itong dalawa, dapat ang measurement ay exterior angle. So, what is 45 plus 50? 95. So, ito po yung measurement ng exterior angle. So, tama pong 95. Okay, so about this number 3 example, ito, so binigyan ko po ng konting twist. So, ito po yung ating figure. We have this triangle. The two remote interior angles are 45 degrees and 45 degrees. At yung ating exterior angle, ang measurement po niya ay 8x plus 10. The question is, how to solve for x here? Okay? So, ganito lang po yon. Ang exterior po natin ay 8x plus 10, exterior angle. So, yan, 8x plus 10. I-equal natin, sabi niya, sa sum ng remote interior angle. So, ito po yung dalawang interior angles. Pag sinabing sum, again, i-add natin. So, 45 plus 45. Okay? So, check natin. Remote interior angle, ito po yun, buo, 8x plus 10. At yung dalawang remote interior angles ay 45, 45. So, 45 plus 45. So, first step, to simplify at calculate yung value ng x here, add muna natin itong 45 plus 45, that is equal to 90. Okay? So, 8x plus 10 is equal to 90. Now, we are going to calculate for the value of x. So, may kasamang 10 dito. Ilipat natin yung 10 sa right. So, paano maglipat? Since plus 10 yan, magmamanus tayo ng 10 sa both side of the equation natin. So, ang purpose nun, plus 10 kasi yan, ang reverse ng plus 10 ay minus 10 or opposite. So, i-cancel natin yan. So, yan ay magiging ang matitira po dito sa left ng equal sign ay 8x. So, this will become 8x is equal to, eto naman po sa right ng equal sign, 90 minus 10 is equal to 80. Okay, so 8x is equal to 80. Lagay po natin dito sa side. Again, ang hinahanap natin ay x. So, x lang dapat yung nasa left. May kasamang 8, i-remove din natin yung 8. So, how to remove 8 para x lang dito sa left ng equal sign? So, mag-divide tayo ng 8 sa left and right ng equal sign. So, bakit 8 ang di-divide natin? Kasi 8 yung gusto nating tanggalin dito. So, makakancel natin itong 8. So, ang matitira dito sa left ng equal sign ay itong x. So, x is equal to 80 divided by 8 is equal to 10. So, the value of x here is equal to 10. So, check natin. 45 plus 45, 90. So, dapat ang measurement nito ay 90 exterior angle. So, kapag ang x ay 10, 8 times 10 kasi 8x means 8 times x. So, 8 times 10 is 80 plus 10 is equal to 90. So, therefore, itong exterior natin ay 90. So, tama po yung sagot natin na 10. Okay, so salamat po sa inyong panood. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.